Samantala, balita naman po sa Metro Manila mga kapatid, maglalabas ng special permit ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga karagdagang provincial buses. Inaasahan na rin na kasi raw nila na magiging pahirapan ang pagsakay ng maraming pasahero. Ayon pa sa LTFRB, 800 application na ang ipinasa ng mga operator para sa mahigit 1,000 bus unit. Valid ang mga special permit mula December 20 hanggang January 4. At kung kukulangin pa raw ang mga bus, pwede pa rin mag-apply ang mga bus operator hanggang January 3. Mga biyaheng Bicol at iba't ibang bahagi ng Visayas, Davao, Ilocos Norte at Cagayan ang mga bus. Ayon naman sa mga bus operator, sapat na mga babiyahing bus. Pero ang problema, nagkakaubusan naman ang mga driver. Kaya mga naka-duty ngayon, wala raw munang day off para masigurong maseserbisyuhan ang bulto ng mga pasahero. Higit 20 pamilya naman ang nawalan ng tirahan sa sunog na nangyari dyan po sa Tondo sa Maynila. Nagputukan pang mga kable ng kuryente sa kasagsagan ng apoy. Tumagal ng mahigit 1 oras ang sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, naging pahirapan ang kanilang pagresponde dahil masikip ang kalsada. Marami kasing tao ang sumabay dahil nga ito'y oras ng simbang gabi sa Tondo Church. Wala namang nasaktan sa insidente. Hindi patukoy kung anong sanhi ng apoy pero may hinala ng mga otoridad kung saang bahay nagsimula ang sunog. Nasabat naman po ng PNP Aviation Security Group ang 63 million pesos na halaga po ng hinihinalang shabu dyan sa NAIA Terminal 3. Nabisto ang higit 9 na kilo ng droga sa bagahe ng isang Zambian national nang dumaan po ito sa isang x-ray machine. Inaresto na nga ang babaeng Zambian at mahaharap naman sa kasong importation of dangerous drugs. Inaalam na kung may iba pang kasabwat sa bansa ang suspect.